Oo, Fe, baka pwede ko palang maihabol lang, no? Oo. Gusto ko lang din pong ipaalam, no, na meron tayong proyekto on trafficking. Particular yung mga nanggagaling sa Asia, yung mga biktima ng international trafficking, mga kababaihan na nanggagaling sa Asia. Sa ngayon po ay meron tayong project with International Labor Organization at sila po ay nagkakaloob ng konting pondo, no, para sa economic reintegration. Ito pong economic reintegration ay napaka-importante para matiyak na yung ating mga kababaihang naging biktima ng trafficking makabalik dito at makatayo ulit sa sarili nilang paa sa pamamagitan ng mga livelihood opportunities o kaya kung gusto nilang uling bumalik sa eskwelahan o makapaghanap ng trabaho. Kung meron po kayong i-refer, ang kakampi, yung iba natin mga NGOs at yung iba natin mga kababayan, no, sa buong mundo, pwede nyo po silang i-refer sa amin, no, magmula po sa pagsundo sa airport hanggang doon sa legal services, welfare services, tapos counseling at pagtulong sa kanila na magkaroon ng bagong kabuhayan ay makakatulong po kami. So, holistic reintegration Holistic talaga. reintegration. So, naku, salamat naman sa International Labor Organization, ano? Ilan na ba ang natutulungan nyo ngayon dito sa proyekto na ito? Kakaumpisa pa lang actually ng proyekto, pero meron na tayong 8, 4 na yung nakapag-umpisa ng maliit na business nila, at meron tayong 4 na pinoproseso. Okay, may pinadala kami dyan sa inyo, Binigay ko kay Lloyd, Okay. Naayos na ba nila yun? Malamang, oo. Sorry, hindi ako masyadong... Tatlo kasi yun tatlo. Okay. Oo, sa Hong Kong naman sila galing. So, Rose, siguro may mga request kami sa inyo na ibigay natin ang ating mga addresses, ang ating email, para just in case na dumiretso sila sa inyo. Opo. Nasa yung pagkakataon. Maraming salamat. Ang Kanlungan Center Foundation po ay magtatagpuan sa number 77, K10 Street, Camias, Quezon City. Ang aming pong telephone numbers ay 928-2384 at ang aming pong fax ay 433-0953. Ang area code po natin dito sa Pilipinas ay 632. Pwede rin po kaming maabot sa pamamagitan ng email, KCFI or Kanlungan Center Foundation Incorporated at philonline.com. Okay. Meron din po tayong website, www.kanlungan.ngo.org. Inaasahan po namin na makatulong kami sa inyo at kayo din ay makatulong sa iba pa nating mga kababayan. At babalikan ko lamang at gusto ko sanang malaman yung isang itong ating yung isa ninyong community diyan sa isang lugar. Ito ay saan ba to? Sa La Union. Sa La Union, La Union. Opo. Medyo gumaganda ata yung chapter ninyo diyan. Meron po tayong isang opisina sa La Union at sila po ay nakapag-organisa, no, ng isang federation, provincial federation wide ng mga OFW returnees at mga families. At sila po doon ay medyo independent na, no, itong ating mga itong tinatawag nating Banuarte La Union or Heroes of La Union. Sila po ngayon ay nagpapalakas bilang isang organisasyon at sila na po ngayon na nagtataguyod para doon sa kagalingan, no, at kalakasan ng mga OFW sa Region 1. In fact, sila po ay nakapagtayo na ng mga OFW center sa 5 munisipyo. Very good. Opo, ng La Union at yung pong ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, no? O kaya nangangailangan ng edukasyon tungkol sa migration ay nakakapunta na po dito sa mga munisipyo na to. Kaya kung kayo po ay may kamag-anak sa La Union or sa Region 1, kayo po ay pwedeng magpunta sa San Fernando City, sa Bawang, sa Nagilian, sa Sudipen at sa Aringay. Tayo po ay meron ng mga OFW Action Center doon. Uy, anong mga proyekto nila doon? Actually, yung ginagawa ng Kanlungan, no, ay ginagawa na rin nila. So, sila ay nag-i-intake na ng mga case ng mga nangangailangan ng tulong, no? At nagre-refer na rin sila ng mga kaso sa iba't ibang mga government agencies. Nangaaway na rin sila, ganon. Nangaaway na rin sila, oo. Nag-training na sila ng paralegal training, case management training, no? May email ba doon? Oo, meron din silang email. Ang email nila sa La Union ay KNL o Kanlungan, shortcut ng Kanlungan ay KNL _
LU or La Union at yahoo.com. Siguro pati mo sila maririnig nila yan dun eh. Pag bukas lang nila ng ating kakampi.org, ikutin lang yun. Batiin mo lahat yung mga tao doon na Oo, binabati ko kayo at ako po ay papunta dyan ngayong gabi. Kaya advertise ko din lalo yung kakampi. Yung radyo ng kakampi. Sige. Sa susunod, di ba, maging regular na tayo. Yes, at pwede ka na rin makapag-interview no, ng ilan nating mga leaders sa community from La Union. At siyempre, yung mga community nyo naman, magsiselos naman yung mga community nyo dito sa Kamaynilaan. Dito sa NCR pala. Mas madali ang kanilang access dito. Oo. Kamusta na ba sila? Tatay Ben yata? Tatay Ben, oo. Okay naman sila. Nakakatuwa sila, Tatay Ben, itong ating mga kasama sa Botokan at sama ka dito sa Project 3, no? Lalo na dito sa Botokan. Sila ngayon na ang nag-handle nung women's desk ng Barangay Botokan. No? In fact, nakakatawa si Tatay Ben, lalaki, pero siya yung head nun. Talagang sinigurado nila na mailabi nila sa barangay nila na dapat ay maging aktibo itong women's desk. No? At dito sa women's desk ng Barangay Botokan ay ipinapasok nila yung issue ng mga migrants. No? Lalo na ang karaniwan naman nating mga kliyente ay mga kababaihan. Kahapon lang ay nagdaos sila ng isang gender sensitivity training, 2 araw, para doon sa ilang mga officers ng barangay at yung mga miyembro ng kamigna. At siguro batiin na rin natin yung ating mga, alam mo na, yung ating mga board at maririnig tayo doon. Si Milabel, kumusta natin siya? Ay, opo. Ang aming board members po, meron po kaming 7 board members na magagaling at mga veterano na sa migration. At syempre po yung aming chairperson na executive director din ng Amnesty International sa Hong Kong ay binabati namin. At namimisa namin si Attorney Milabel Cristobal Maria Isabel Cristobal Amar. Pupuntahan natin siya, di ba? Yes. Okay, at may mga iba pa tayo, di ba? Si Miss Malu. Si Miss Mary Lou Alcid, no? Siya yung dating executive director at isa yan sa nagtayo ng kanlungan. Of course, si Mr. Andres Panganiban, yung ating treasurer. Ang aming vice chairperson ay si Dean Marie Agano ng UP Soler. Ang aming board secretary ay si Attorney Victoria. No? Meron kaming isang psychiatrist, of course, si Dr. Mariano Gagi, no? At syempre ang executive director din ng MODE, no? Isang magaling na administrator at manager at dati ring staff ng kanlungan ay si Miss Nena Gahudo Fernando. Mga expert nga talaga. Mga expert yan. Mga expert. Okay. So, thank you very much sa'yo. Siguro natin yung pagkakataon para sa mensahe mo sa ating mga bayang OFWs at saka dun sa mga nais mag-organisa ng kanilang mga grupo. Maraming salamat siguro unang-una sa pagkakataon na ibinigay ng kakampi, no, at ang kakampi po at ang kanlungan at ang buong AMEND network, no, ay tuloy-tuloy ang gagawin nating pagsusulong sa kagalingan at karapatan ng ating mga OFW sa buong mundo. At inaasahan natin na kayong mga Pilipinong manggagawa dyan ay hindi dapat nagpapaapi. Dapat nalalaman ninyo yung inyong mga karapatan, no? Particular doon sa mga specific na bansa na kung nasaan kayo. Mag-aral po kayo, makipagtalastasan po kayo, no? At tulungan natin yung ibang nalalaman nating mga nagiging biktima. Okay, thank you very much. At medyo may mga nakikinig sa'yo dito eh. Thank you very much sa'yo, Miss Rose.